Mukhang open-minded na si PBBM sa mga nagaganap. Mhm. Open-minded. Open-minded na. O, pwede na siyang pang-networking. Pwede na siyang pang-networking. Open-minded na siya. Oo. Open-minded na siya. Oo. Pwede na siyang ayain magkape. Open-minded ka ba? Tara, kape tayo. Ganon, oo. Open-minded na siya, guys. Oo. Pero syempre, kung that is you, if you will read between the lines, or if you will read between the lines, um, it's not yet 100%. Pero, I think it's because nag-iingat lang siya. Oo. Nag-iingat lang siya. By the way, mga kotsero, teka, na-save ko ba dito yun? Bago tayo pumunta sa ating topic, i-congratulate muna natin ang Marcos administration. Oo. Congratulate muna natin ang Marcos administration for a job well done. Mm-hmm. This is a job well done, mga kotsero. Oo, legit. Kanina kasi, mga kotsero, bago natin pag-usapan yung interview, nasa Leyte si PBBM para sa ceremonial turnover. Oo, sa ceremonial turnover ng mga Yolanda Permanent Housing. Ayan, oh. Permanent housing ng Yolanda, guys, oh. Oo. Yung hindi nagawa ni Digong. Oo, yung hindi nagawa ni Digong. Oo. Oo, yung hanggang ngayon, hindi pa rin matirhan. Mm-hmm. Alam nyo mga kutsero, di ba may docu nga dyan si GMA? May docu si GMA dyan eh. Yung mga housing projects ni Digong na hindi matirhan hanggang ngayon. Nabalitaan nyo ba yun? May ganon. Legit ho yun, legit. Oo. Meron talaga mga housing projects si Digong na hanggang ngayon hindi pa rin natitiraan. Oo. So, ayan. Diyan ho siya galing kanina, si PBBM. Nag-ceremonial turnover sila. Tingnan natin yung numero. Siyempre, maniniwala tayo sa numbers, hindi sa chika-chika lang. Oo. Hindi katulad ng mga DDM at saka mga fans ni Magalong, sa chika-chika naniniwala. After 777, may 30-30-30 naman. 30-30-30. Anak ka ng tipaklog. Bukas yan, bukas. 30-30-30. Oh my God. Anong sunod? 50-50-50. Anak ka ng tipaklog. Parang nangungulekta yata ng numero pang ano to eh. Pang loto. Anyway. Oo. Anyway. Okay, eto nga. President Ferdinand R. Marcos Jr. led the turnover of 3,517 permanent housing units. Oh, permanent housing units na yan, mga kotsero. In Leyte, Samar, and Biliran. Diyos ko. Pati probinsya ni Glenn Chong, naaambunan. Ano ba naman yan? Mm-hmm. Oo. Pati yung probinsya ni Glenn Chong, naaambunan. Well, syempre, ganun naman talaga. Oo. Ganun naman talaga. Mm-hmm. Diba? Kahit kalaban mo sa politika, kahit inaaway ka dahil by virtue of them being Filipinos, hindi naman kasalanan ng mga taga-Biliran. Kung ganyan si Glenn Chong, diba? Hindi naman kasalanan ng mga taga-Biliran yun kung ganyan si Glenn Chong. O di, syempre, kailangan bigyan sila ng serbisyo, diba? Presidente siya ng Pilipinas, hindi lang ng mga Marcos supporters. Oo. Eto, and including those displaced by Typhoon Yolanda and other vulnerable groups, these disaster-resilient homes were built under the NHA and the SUD. Occupied units are 1,963. Libre, Bigay talaga, bigay. Sarap naman. Bigay lang. Well, kasi, for Yolanda to For Yolanda So, for Yolanda to. So, malamang sa malamang, libre talaga yan. Disaster resilient, built to withstand strong winds and earthquakes. Uy, sana. Sana totoo yan. At sana hindi matesting. Di ba? Oo. Aasa na lang tayo sa sinabi ni engineer. Oo. Pero sana hindi matesting. Ay, naka-slow mode pa rin. Sorry naman. Tanggalin natin si slow mode. Alam ko naman, nagagalit kayo pag slow mode Gusto nyo kasi yung mabilis yung, yung sagutan Tanggalin natin si slow mode. Kayo mag-alala. Yan. Balikan natin.
Tapos, tingnan natin yung mga numero. Ayan. Ito yung total. Turned over. So, ibig sabihin na ibigay na. Turned over na eh. Turned over na. So, ito yung mga locations. Cool Spring Residences, Riverside Community, blah blah. Ang dami niya, no? 8 in total. 3,517 lahat. Itong Marabotville at saka Culaba Housing Project, wala pa, hindi pa na titirahan. Pero itong mga nauna, itong unang 6, ito fully occupied, no? Si Cool Spring, si Mount Eagle, tsaka si Coconut Grove. Si Riverside, medyo marami-rami pang available kay Riverside. Konti pa lang ang nag-occupy. Pastranaville, may mga spaces pa. Oo. Tsaka kay Dagami Townville. At least dito, mga kutsero, nalalaman natin na na-occupy talaga. Kasi, di ba, nung panahon ni Digong, hindi natin alam kung na-occupy ba o hindi. Di ba? So, ayun, mga kutsero. So, I guess this is good news. Di ba? Oo. Maganda yan. Completion of remaining Yolanda housing projects. As of December 2024, 175,728 been completed out of the revised target of 189,800. Ganda ng numero ni PBBM, 189,800 ang total na kailangan gawing bahay para sa Yolanda. Take note, 189,800 ang kailangang buuin ni PBBM para sa Yolanda. Ilan ang nagawa? 175,728. Maganda yung numero niya. That's around what? 80? 70 to 80%? Almost 90% na nga yan eh. I would even susugal pa ako sa 95% completion. Oo. Maganda yung numero niya. As of December 2024. So siguro by next year, wala na, kompleto na yan. Ilan lang ang kulang eh? Mga 9,000, 10,000 na lang ang kulang. Kaya yan, next year. 189,000 units, Tapos, ensuring basic services. Alam nyo, mga kutsero, alam nyo naging problema sa pabahay ni Digong? Oo. Alam nyo naging problema sa pabahay ni Digong? Walang serbisyo ng tubig at kuryente. Kailangan sila pa'y magpakabit kung sino yung lilipat. Yun yung naging problema doon, kaya konti lang ang lumipat eh. Pero dito, in collaboration with LGUs, water districts, and power companies, so gobyerno ang magbibigay, ang magpapakabit. Muka. Power companies to provide stable electricity and sewage systems, and livelihood programs and skills training para sa mga nakatira. Ayan, 92.5 daw. May nag-compute. Si Neil Zapp, 92.5 daw yung accomplishment rate ni PBBM. That's good. That's a good number. Performance, ano totoo yung sinabi ni PBBM your performance will speak for itself. Seryoso. Strengthening disaster, okay. So, meron pang isang infrastructure project, the Leyte Tide Embankment Project. By the way, isa pala sa mga pinapagmadali ni PBBM, yung flood control ng Leyte. Kasi, syempre, ayaw na natin magkaroon ng round 2 sa Yolanda, di ba? Pangit naman nun. Ayan. So, ito yung next steps. Next steps na to. Okay, so good numbers, di ba? Good numbers in total. So, congratulations sa Marcos administration for completing yung ganap diyan sa Leyte, yung housing project for the Yolanda victims. It's tagal na noon, mga kutsero. 2014 pa yun, ngayon lang nagkaroon ng ganyan. 2014 pa yan. Oo. Anyway, so, punta ngayon natin yung naging kasi dito kasi siya na-ambush interview si PBBM. Dito siya na-ambush interview diyan sa diyan sa event na yan kanina.
To which, mga Kojero, we found out the real score sa pananaw ni PBBM. Oo. Konting backtrack sa history, as usual, alam nyo naman, kilala nyo naman ako. Kapag nagla-livestream, binubuo natin yung konteksto. Oo. So, noong nakarang araw, last week, if I'm not mistaken,